Tapos babasahin ko dyan yung 1 to 31. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ah, magandang magandang umaga po sa bawat isa na naaabot ang aking tinig ngayong umaga at nagpapasalamat po ako sa Panginoon na makakasama ninyo akong muli. Purihin ang Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pinagpalang araw na ito na kayo po, Panginoon, ay patuloy na gumagabay sa amin. Inihingi ko po ang iyong pangunguna sa pagsasama-samang ito sa aming morning devotion. At Ama, ah, kayo po, Ama, ang manguna sa akin at kayo ang tumulong. At Panginoon, patuloy ko rin idinadalangin ah, ang aking mga kamanggagawa, ang mga kapatiran, ang mga aking mga minamahal kay Kristo, na buksan mo ang bawat pakinig at kami po, Panginoon, ay pangunahan mo po sa lahat ng aming mga pag-uusapan ngayong umaga. Ama, salamat po sa iyo. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan po ni Jesus. Amen po. Ngayon po ay babasa po tayo sa sa mga aklat po ng mga hukom. Babasahin po natin ang mga hukom ah, 16:1 hanggang 31 po. Purihin po ang Panginoon. At ang paksa po ng ating pagbubulay-bulay ngayon mula sa salita ng Diyos ay ang pagbagsak at panunumbalik ni Samson. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay babasa. 1, 2, 3. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Dos, nalaman ng mga Pilisteo na siya ay naroon kaya pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Tres po, ngunit ng hating gabi na'y pumunta sa pinto ang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang, poste at trangka. Pinasa niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Hallelujah. 4 at 5. Pagkatapos nito ay umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pila. 6 at 7, kahit sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig? Sumagot si Samson, kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yanto, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. 8 at 9, sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yanto na igagapos kay Samson. Samantala, may ilang Pilisteo namang nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. Ang yantok na iginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang nasusunog na sinulid. Kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. 10, 11 at 12. Dahil dito sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako. Kasinungalingan lang ang sinasabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga maigagapos. Kaya sinabi ni Samson,
kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit. Manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos si Samson pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Samantala may mga lalaking nag-aabang sa kabilang silid. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. 13, 14. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon, niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos sa kasumigaw. Samson, may dumarating ng mga Pilisteo. Ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. 15 po, 16 at 17. Kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo ay mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya sinabi na niya ang totoo. Wow. Alam mo, mula sa pagkabata ay inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nabatid ni Delilah na nagsabi na ng totoo si Samson. Kaya pinatawag niya ang mga haring Filisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson kaya maaari na silang magbalik sa Suri. Nagbalik nga roon ang mga pinuno dala ang perang ibibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. 20, 21, 22. At kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo, nagtangkang umangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi na niya namamayang iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. 23, 24 at 25. Minsan nagtipon ang mga haring Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosa nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng 2 malalaking haligi. 26 at 27, sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusali na napakasikip dahil sa dami ng tao. Babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000 katao. Naroon din ang mga haring Filisteo. Masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. 28 at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin.
upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. 29 at 30, itinukod niya ang kanyang kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, "Mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay." Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito, nagbagsakan ang mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami kaysa noong siya ay nabubuhay. Ang panghuli po ay 31, kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kapag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah. Sa pagitan ng Sora at Estaol, 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay patuloy na magbubulay-bulay sa paksang pagbagsak at panunumbalik ni Samson. At ito po ay nasa mga hukom 16:1 hanggang 31. Atin pong pagbubulay-bulayan at 4 na mahalagang bahagi sa paksang ito. Sa atin pong pagsisimula ay sa atin pong pagkabasa at pagkaalam kung sino si Samson. Siya po ay isang malakas na hukom ng mga Israelita at pinamunuan niya ng 20 taon ang mga Israelita pero hindi man lang siya nagtagumpay na palayain ang mga Israelita sa pagpapahirap ng mga Pilisteo. Ang kanyang kasaysayan ay binubuo lamang ng mga manakanakang katapangan laban sa paganong bansang Pilisteo. At ang una po nating pagbubulay-bulayan ay ang mga hukom 16:1 na nabasa natin. At sabi ay minsan si Samson nagpunta sa Gaza, doon may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nakakalungkot, ano po? At sa pagsisimula pa lamang ng ating pagbasa sa kasaysayan ni Samson ay makikita natin, madarama namin kung sino si Samson. Ang problema ni Samson ay walang kasiyang pita ng laman ang nagdala sa kanyang pagbagsak. Titingnan natin po ang talatang 4. Tingnan po natin ang talatang 4 sa ating banal na kasulatan. Pagkatapos nito ay umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorex. Siya ay si Delilah. Purihin po ang Diyos. At sabi pa po doon sa mga talatang 19 hanggang 21 ay uulitin natin ang pagbasa para atin pong maunawaan. 19 hanggang 21, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan nang ito'y mahimbing na. Tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirentas ng buhok ni Samson nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas. Ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Dito po sa bahaging ito ay tumulo ang luha ko. Hallelujah. Nakakalungkot kung sino si Samson. At dito po sa 21 ay binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala nila sa Gaza, tinalian ang tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantalang unti-unting humabang muli ang kanyang buhok.
At dito po ay makikita natin na ah, ang problema nga po ni Samson ay walang kasiyahang pita ng laman. Ang nagdala sa kanyang pagbagsak. Naging higit ang pagsisikap niya sa pagbibigay kasiyahan sa kanyang makalamang pagnanasa kaysa pagbibigay lugod sa kanyang banal na Diyos. At yun po ay babasahin natin sa uh, Deuteronomio po, 1 hanggang 4. At nakakalungkot po talaga. Siya ay pinili ng Diyos. 7:1-4. Deuteronomy. Wala. Okay. At dito po sa Deuteronomy 1-4 ay si Samson ay patuloy sa pagwawalang bahala sa tagubilin ng Diyos na manatiling hiwalay sa masasamang bayan sa Kanaan. At yun po ay mababasa natin sa Deuteronomio 7:1-4. At ang bilin po ng Diyos sa mga Israelita at kasama ang pamilya ni Samson ay ang bilin po. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Hetyo, Girgeseo, Amoreo, Cananeo, Periseo, Hebeo, at Jebuseo, mga bansang mas malakas at malaki kaysa inyo. Lipulin ninyo silang lahat, huwag ninyo silang kaawaan, at huwag kayong makikipagkaisa sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak, ang mga anak nila, sapagkat tiyak na hihikayatin nila ang inyong mga anak upang tumalikod kay Yahweh at sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kapag nagkagayon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Iyon ay alam ni Samson. Alam ng kanyang mga magulang. Ngunit walang naging epekto sa buhay ni Samson ang utos ng Diyos. Sapagkat si Samson po ay masyadong nagpapahalaga kung ano po yung nararamdaman niya, kung ano po ang iniisip niyang magbibigay ng kasiyahan sa kanya. Minsan po ba ay naranasan yon ng mga Kristiyanong nagbigay na ng buhay sa Panginoon, tumalikod na sa mga kasalanan, ngunit paminsan-minsan ay natutukso sila na gawin kung ano yung makakasiya sa kanila at hindi nila sinunod ang mga Israelita po hindi nila sinunod kung ano ang ipinagbilin sa kanila ng Diyos. At kung titingnan natin ang hukom 16:20 ay sinasabi roon na hukom 16:20 ay sinasabi roon na at sinabi Samson may dumarating na mga Pilisteo nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang dulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Yun po, sabi ko kanina, tumulo ang luha ko dahil nawala na yung patnubay, biyaya, pagpapala ni Samson mula sa Diyos. At sabi ng 21 talata ay binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilang buwan. At purihin po ang Diyos, sabi ay nilayuan na siya ni Yahweh. Si Samson ay isang halimbawa ng mga mananampalataya na nag-iisip sorry po,
nag-iisip na ang Diyos ay mananatili pa rin sa kanila. Kahit sila ay nagpapatuloy sa makasalanan at immoral na pamumuhay. Sabi po ay nilayuan ng Panginoon ang hukom ng na ito dahil sa patuloy niyang pagsuway. At kung titingnan po natin ang unang Korinto 9:27, ayon kay Pablo, sabi po ni Pablo, sabi ni Pablo ay unang Korinto 9:27, pinahihirapan ko ang aking sarili. Ano po ito? Bakit sinabi ni Pablo yun? Sarili, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusugil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. At habang kasi po ay yung nagdaan po ako sa na hospital, hindi naman na-confine, pero yung patuloy na ng pakiramdam ng inalisan po ako ng tubig sa tuhod ay masyadong matindi po ang kirot. Ngunit ang lahat ng iyon ay pinaglalabanan ko ng aking pagkakilala sa Diyos na siya ay makapangyarihang Diyos, na siya ay Diyos na sumasa akin, na siya ay patuloy niya akong gagabayan at tutulungan. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, kinakailangang maging ganoon tayong mga nagbigay ng buhay sa Panginoon. Ayon kay Pablo, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusugil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ako naman ang itakwil. Umawalan ng karapatan. Gaya po ni Samson. Masyado po akong nalungkot sa kasaysayang ito ni Samson. Bakit po? Pag tayo po ay nakakilala sa Diyos, na sinasabi doon sa Genesis 17:1 na nagpakilala siya kay Abraham na ako ang makapangyarihang Diyos. At kailangan po na kunin natin yung salitang yun kasi sinabi niya na siya ay makapangyarihan. Kaya nga po, pag kinuha natin ang salita ng Diyos, sinabi mo makapangyarihan ka Kaya nga sabi ko sa Panginoon, sa mga nararamdaman kong kirot ng buong katawan, ay sabi ko, higit kang makapangyarihan kaysa mga kirot na ito. At sinabi ko na kaya mo akong tulungan na magpatuloy na maglilingkod sa iyo kasi ang sabi ko sa kanya, sa Panginoon, ay habang ako'y may hininga, habang ako'y nakakahakbang. At alam po ba ninyo na ihahakbang ko na po yung tuhod ko na inalisan ng 65cc na tubig. At sabi nga ng mga anak ko, saan galing yung tubig? Sabi ko, huwag nating questionin kung saan yun galing, kundi ang Diyos ang nakakaalam at inalis niya, purihin ng Diyos. Kaya nga, sabi ko, higit kang makapangyarihan kaysa mga nararamdaman ko. Ngayon, sabi po ni Pablo, natatakot siya na baka mapagkatapos niyang mangaral sa iba, ay siya naman ang itakwil. Bakit ganun ang sinabi ni Pablo? Gaya po ni Samson. Ano po ba naging tagumpay ni Samson sa buhay? Aba, ay ang puhunan ng isang tao sa kanyang buhay, hindi lamang hininga, kundi mata. Inalis na sa kanya ng Diyos yun. Dahil yung mga matang yun ni Samson ang nakakakita sa mga magagandang babae na hindi niya kapananampalataya. Hindi niya naging asawa, ngunit naging karelasyon niya. Sabi ni Pablo, ako naman ang itakwil. Ang ibig sabihin ni Pablo ay mawalan ng karapatan. Opo, si Samson po ay nawalan ng karapatan na tumawag sa Diyos. Bakit? Kinalimutan niya ang mga iniutos ng Diyos. Ang mga ipinagagawa sa kanya bilang isang tinawag, binigyan ng lakas,
Ngunit, ang sabi ni Pablo ay, ako naman ang mawala ng karapatan. Ang sabi po sa Greek, adokemos, ang ibig sabihin daw po ng karapatan, ay naghahatid sa kaisipan na nabigo sa pagsubok, o di natanggap, o di pagtanggap. Ginagamit ni Pablo ang katulad sa salitang ito sa ikalawang Korinto 15:5, kung saan siya ay nagpapahayag na si Kristo ay hindi nananahan sa sinumang nabigo. Saan po sila nabigo? Hindi po nananahan si Kristo sa mga taong nabigo sa pagsubok. Adukenos. Hindi tinutukoy ni Pablo ang pagkawala ng gantimpala sa paglilingkod lamang. Ang kanyang kinikilala ay ang kabiguang makamtan ang gantimpala, umana ng pangwakas na kaligtasan. Malungkot, ano po? At kagabi ay nagsiyasat ako sa sarili ko, Panginoon. Panginoon, tignan mo ang puso ko. Kasi nararanasan ko yung mga pagsubok ng matitinding kirot sa katawan na parang walang lunas. Mga kirot, buong katawan, mula ulo hanggang paa. At nagsiyasat ako. At sabi ko, Panginoon, kung ano po ang naging kasalanan ko sa iyo sa panahon na ako ay nakakilala na sa iyo, ipatawad mong lahat ang aking mga kasalanan. Kasi ang gusto ng aking mga anak ay patuloy akong ipagamot. Sila'y mabubuting anak. Mahal nila ako. Lalo na si Bishop Armando. Lahat sila. Lahat silang magkakapatid ay nagkakaisa. Pero inaangkin ko, tinitindigan ko yung salitang sinabi niya kay Abraham, ako ang makapangyarihang Diyos. Na ang ibig daw sabihin niyo na siya si El Shaddai, na walang imposible sa kanya. Panginoon, ipanagdam mo sa akin na walang imposible sa iyo. Na kaya ko ito. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kahapon ko lang sinimula na mag-aaral. Hanggang kagabi, hanggang kaninang madaling araw. At tinulungan ako ng Panginoon. Mga minamahal kay Kristo, mga kamanggagawa. Kahit po gustuhin natin. Alam mo ba ninyo sa edad ko na 88 and mag 8 months na. Kasi sa July po ay 89 ako. Nangangarap pa rin po ako. Humihingi ako sa Diyos ng lakas na palakasin ang mga tuhod ko. Yung nakikita kong napapabaya ang mga Bible study na sinimulan, gusto kong bahay-bahayin ang paligid noon. Magpapaalam ako sa pastor. At parang nakakatawaan po. Pero hindi po. Ang kinin natin, yung sinabi niya, alam po ba ninyo mga minamahal na napaka-powerful po. Napaka-pangyarihan ang sinabi niya. Yun din ang ginamit ng Panginoong Yesus doon sa Mateo 4:4. Nasusulat. At kapag inangkin natin yon, tutulungan tayo ng Diyos na maramdaman natin na ang salita niya, sino ba ang salita ng Diyos? Si Jesus ay totoo sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, dito po sa sinasabing nabigo sa pagsubok at adokemos, hindi tinutukoy ni Pablo ang pagkawala ng gantimpala sa paglilingkod lamang. Ang kanyang kinikilala ay ang kabiguan makamtan ng gantimpala umana ng pangwakas na kaligtasan. Ano po yun? Alam niyo na ang mga
kasali, sabi po ni Pablo sa 1 Corinto 9:24-25. Alam niyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Yan po ang Diyos na nililinaw sa atin ni Pablo ito na tayo po habang nabubuhay ay mananakbo. Ano sabi niya? Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sabi po niya, lahat ng kasali sa mananakbo ay tumatakbong lahat. Pero isa lang ang magkakamit ng gantimpala. Yung tunay na nakarating sa finish line. At sabi ko nga, Panginoon, wala pa po ako sa finish line ko. Hindi ko po tinatanggap yun. Kasi po, nakikita ng Diyos ang ating puso. Alam niya kung anong lumalabas sa ating bibig. Alam niya kung anong nasa ating utak. Kaya, sabi po ni Pablo, alam ninyo ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkagamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin niyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Tayo po ay mananakbo. Habang tayo ay nandito sa lupa. Lahat ng nagsasanay ay nagpipigil sa sarili. Kahit kaunti. Hindi natin naramdaman sa kasaysayan ni Samson na marunong siyang magpigil sa kanyang sarili sa pagnanasa ng laman. Nakita po natin, nabasa po natin na yung mga babaeng kanyang naging kasama ay nagkaroon sila ng kaugnayan ay mga babaeng hindi mananampalataya. Mga babaeng hindi nila kababayan. At wala siyang pagpipigil sa sarili. Lahat ng maisip niya, lahat ng magustuhan niya, ay ginawa niya. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay pangwalang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang nagpapalakas ng ating loob na magpatuloy anuman po ang pinagdadaanan natin. Meron nga isang pastor na namit ko noong ako'y bata pa sa Panginoon. Alam mo ba kapatid na gustong-gusto kang patayin ng demonyo? Ngunit, higit na makapangyarihan ng Diyos dahil alam ng Panginoon na may ipinagagawa siya sa akin. Kaya po, sa paglabas ko ng bahay, paminsan-minsan na naglalakad ako ay, bawat masalubong ko, hindi po ako nag-aatubili na kausapin tungkol sa Panginoon. Nagtitinda ng kakanin, nagtitinda ng taho, kahit naglalakad din, nakapareho. Kinakausap ko para sa Panginoon. At marahil yun ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. Ngayong ako ay hindi na masyadong nakakapaglakad. Ang sabi po sa 24-25 ng unang Korinto 9. Ang gantimpala, ang putong na panghabang panahon, talatang 25 ay tumutukoy sa tagumpay ng kaligtasan walang hanggan. Ang mahalagang buhay, Christian.
Minsan, nakikita ko din minsan sa mga anak ko, sa iba. Pero yung ibang nagtalaga na ng buhay sa Diyos. Apat sila. Si Bishop Armando, Pastor Jer Cruzan, Pastor Paul Cruzan, Jonathan Cruzan. Ang sabi nung isa kong anak, siya'y nadapa. At siya'y bumabang. At yun ang prayer ko sa Panginoon. Tulungan mo ang aking anak na nadapa. Na hindi lamang babangon, kundi isagawa ang matagumpay na paglaban. Gumawa ng tama, gawin ang tama sa paningin ng Diyos. At kung gusto po ninyong basahin ang mga talata po na tumutukoy sa tagumpay ng kaligtasang walang hanggan, ang mahalagang buhay Kristiyano ay naroon po kung gusto po ninyong isulat. Unang Korinto 1:8, Unang Korinto 4:5, Unang Korinto 6:2, at dalak daw tayo 9 hanggang 10. Unang Korinto 15:12-19. Ang layunin pong ito ay makamtan sa pamamagitan ng pagsuko ng ilan sa ating mga karapatan para sa kapakanan ng iba. Minsan, may pinaninindigan tayong, karapatan ko naman yun. Ngunit, ang sabi ni Pablo ay isuko natin yung mga pinaninindigan nating pansariling karapatan na nalihis doon sa mga nasusulat sa salita at sa mga kautusan ng Diyos. At yun ay mababasa ninyo sa unang Korinto 8:7-13. Patawad po na hindi ko na maisulat kaninang madaling araw. At sa pagtalikod sa mga bagay na ganap na mag-aalis sa atin sa takbuhan. Unang Korinto 10:5-22. Kung ano man yun, basahin po ninyo. Basahin po ninyo. Unang Korinto 8:7-13. At sa pagtaligod sa mga bagay na ganap na mag-aalis sa atin sa takbuhan. Unang Korinto 10:5-22. Sa atin pong pagtatapos, ano po ang sorry po. Ano po ang ating natutuhan? Magtatapos po tayo sa Hukom 16:28. Hallelujah. Hallelujah. Hukom 16:28. Nakaalala si Samson na manalangin. Napakahalaga po ng pananalangin. Kung ang ating Panginoong Yesus na Diyos na nagkatawang tao ay meron siyang panahon ng pag-iisa para manalangin. Tayo pa po kaya? At napakahalaga po bilang ama, bilang ina. Kasi may mga anak akong nakapansin kung paano ako nananalangin. Noong bata pa ako sa Panginoon, ay nananalangin ako. 4:00 pa lang ng madaling araw.
Kasi maraming trabaho ang isang ina. Paghahanda ng almusal ang mga anak, aayusin ang mga anak sa pagpasok. Nakita yon ng isa kong anak, si Maris. At sa pagtanda ko ngayon na may mahina na, ay minsan sa isang linggo, hindi minsan, mga 3 araw siya dito. Nakikita ko na ginagawa niya yung pananalangin ng madaling araw. Hindi yung pagtuturo sa bibig, kundi sa gawa. Makikita ng ating mga anak. Nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Nananalangin po ba tayo? Meron po ba tayong nakatakdang oras ng pananalangin? Na yun ay espesyal na oras. Tangi. Ang ating Panginoong Yesus, minsan ay babasahin ko sa inyo ang mga talata na ang ating Panginoong Yesus ay may nakatakdang isang uh, isang oras. Ibig sabihin, yung ibig kong sabihin ay, yung oras na yun, yung araw na yun, yung minuto na yun, yung oras na yun, talagang nananalangin siya ang ating Panginoong Yesus. At sabi rin ng aking anak na isang pastor, si Paul. Si Pastor Paul ay, minsan ay kwentuhan kami, Nanay, nung bata pa ako, naalala ko po, nadidinig ko kayo madaling araw pa. Nananalangin. Yung po ay ating sandata. Wala na po tayong magagawang uh, uh, panlaban sa kaaway, maging sa ating sarili, kundi ang pananalangin. Ang pananalangin. At dito po ang sabi ay, at nanalangin si Samson. Wow! Purihin ng Diyos. Naalala niya ang Diyos. At nanalangin si Samson. Sabi niya, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Bagamat, ang naalala niya sa panalangin yun ay sarili pa rin niya. Sorry po. Ay pinakinggan siya ng Diyos. Sabi po ay nanalangin si Samson, hukom 16:28. Si Samson sa pagkakaroon ngayon ng nagsisising espiritu at panibagong pananampalataya sa Diyos, ang kanyang panalangin ay tinugon. At ang pagpapahayag na ito ng pananampalataya ni Samson ang siyang naging dahilan upang siya po ay mapabilang sa mga talaan ng magigiting na bayani ng pananampalataya. Sa Hebreo 11. Sa pananampalataya, sa pananampalataya, sa pananampalataya. Napakahalaga po ang pananampalataya. Ang pananampalataya. Ang pananalangin. Sabi po ay nanalangin si Samson. Inuulit ko lang po. Parang makulit ako. Ano po? Inuulit ko lang po. Napakahalagang talata. Sapagkat sa panghuling pagkakataon sa kanyang buhay, ay ngayon lang natin nabasa
na siya'y nanalangin. Doon sa mga panahon na manaka-anakang ipinapakita niya ang kanyang katapangan, ay pang sarili lang niya na katapangan. Sabi niya, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasama ko, minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataon ito'y makaganti ako. Tingnan po natin ang salitang ito. Ano po? Gusto lang niyang gumante. Igaganti ang kanyang sarili. Pero, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Pag nag-uusap nga kaming mag-iina, walang kasing buti ang Diyos. Walang kapantay. Wala siyang kapareho. Nag-iisang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagpapatama. At iyon ang naranasan ni Samson. Ang sabi po ay si Samson sa pagkakaroon ng nagsisising espiritu at panibagong pananampalataya sa Diyos ay tumawag sa Panginoon at ang kanyang panalangin ay tinugon. Ang paghahayag na ito ng pananampalataya ni Samson ay nagpabilang, wow, sa kanya sa talaan ng magigiting na bayani ng pananampalataya. Kasi po, nung hindi ko pa masyadong naunawaan ang kasaysayan ni Samson, bakit nandun si Samson sa Hebreo 11? At yung palang panalangin na yun, bagamat alam niyang mamamatay siya. Huling panalangin, ang pagbabalik loob ni Samson ay napasama ang kanyang pangalan sa magigiting na bayani ng pananampalataya na sina Gideon, si Barak, ayun na, kasunod ang kanyang pangalan, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, at ang mga propeta. Doon tayo nagwawakas. Ano po? Meron tayong natutunan. Napakahalaga. Pananalangin. Pananalangin. Si Marisa, yung anak ko kasi, may mga gabi po na natutulog siya dito. Tama ang kanyang asawang si Pastor. Ay parang napapansin niya na mag-uumaga na kahiga pa rin ako. Sabi niya, nanay, naalala mo ba yun? Ikaw ay nananalangin ng maaga. At purihin ang Diyos. Sa kabila nung napakahirap bumangon, kumilos. Kailangan kong tumawag para ibangon ako. Pero naroon pa rin. Naroon pa rin. Yung pusong naghahangad sa Diyos. Pasensya na po kayo. Niiyak po ako. Yun po ay iyak ng pasasalamat. Na nakapagbahagi ako ngayon. Kasama ko kayo. Gustong-gusto ko kayong makasama. At yun ang prayer ko. Panginoon, tulungan mo ako lagi. Purihin ng Diyos. Doon tayo nagtapos. Pananalang. Pananalang. Tayo po ay muling dumulog sa Diyos at manalangin. Aming Ama, salamat po. Sinamahan mo kami, pinangunahan mo kami. Kung meron man po akong pagkukulang sa mga naipahayag tungkol sa iyong makapangyarihang mga salita, punan mo po sa puso ng aking mga kamanggagawa at mga minamahal kay Kristo Jesus.
Punan mo sa puso nila na ngayong maga, mayroon kaming isang bagay na natutunan. Pananalangin, pagpipigil sa sarili, at patuloy na pagtakbo. Purihin ang Diyos. Ama, salamat. Nakita mo, kasi kayo po ay Diyos na nakakakita. Ang mga kamanggagawa, ang mga kapatiran na nakasama ko ngayong umaga. Ano man po ang pinagdadaanan nila, kasi po kami nakatapak pa sa lupa. May mga pinagdadaanan kami, Ama. Gabayan mo sila. Pangunahan mo sila. Tulungan mo sila. Kung sila'y may mga dinaramdam sa katawan, hipuin mo sila. Lagi kong inaangkin ang aming Panginoong Yesus, Ama. Noong siya tumapak dito sa lupa, ay nagbabahay-bahay. Kasama niyang dinadalaw ang kanyang mga kaibigan ni San Lazaro, si Marta at si Maria. At lagi kong sinasabi sa puso ko na, Panginoon, dadalawin mo rin kami. Kasi mga kapatid, kung para akong bata manalangin, ganoon po ako sa Diyos. Ganoon ko siya naranasan. Para akong bata na nakikipag-usap sa kanya. Nakikipag-usap sa isang magulang. At alam ko po na ang Diyos mula 1963 hanggang ngayon ay tumutugon. At gayon din po mga minamahal na kamanggagawa, mga kapatiran kay Kristo. Lagi lang tayong manalangin. Ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapitbahay. Dito po sa amin ay may mga mangilan-ngilan kaming kapitbahay at iniisa-isa pa sila sa Panginoon. At isama niyo ako sa panalangin dahil yung isang iwas na iwas sa akin na makapag-usap ay dinala ko isang araw nung hindi pa ako nagpunta ng ospital ay nakahiga na lang siya at hindi na siya makapagsalita dahil inatake ako. Pero ang napakahalaga ay kahit hindi siya nagsasalita ay tumatanggol siya at tinanggap niya ang Panginoon. At ang kanyang asawa ay tumanggap sa Panginoon. Na iwas sa akin. Salamat sa mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. I-grab po natin yung pagkakataon na habang tayo ay nakakapagsalita, habang tayo ay nakakalakad. May bless mo po ang araw na ito. Salamat po sa iyo, sa pangunguna mo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, at sa pagtulong ng napakabuti mong anak, si Pastora Charis. I-bless mo siya sa kanyang paglilingkod sa iyo. Kagalakan ng isang lola na meron akong apo na tinawag mo. At tatawag ka pa ng maraming apo sa aming pamilya dahil 24 po sila at siyam na apo sa tubo. Salamat. Salamat. At patuloy ko namin iuukoy sa iyo, ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ay sabi ng Amen. At pinapasalamatan ko po
ang mga manggagawa, worker, ang mga matira na salamat po sa nakipagkaisa sa live na ito. Teacher Bel Malina, Granados and family. Juana Pigallardo and family. Oh, ang aking apo na nasa Amerika, si Sergis Paulos Cruzem, at ang kanyang may bahay na si Christine. Salamat mga anak. Ruth Francisco, Doto from Apayao. Wow, salamat po mga taga-Apayao. Marie Chris Auntie. Tagudan. Pasensya na po kayo. Mata. From Apayao. Elma Atienza and family, inaanak, Suset, Tumanak, and Ronnie. Pagpalain kayo ng Diyos. Pastor Litoy Boy. Salamat po, Pastor. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po sa panalangin. Ano po? Bishop Arman and Mario and family. Lovely Ramirez and family. Salamat po. Ami Grace Smith. Renato Tabaco. Salamat po. Josepa Yotela. Salamat po. John Marty de Sena. God bless po. Kyla Sapida. Lorna Enrading. Arguelles. Mga kapatid, salamat po. Lorna Gayas and family. Glenda Bangay. Pagap. Limia de Jesus Casamel. Salamat po. Teresita Ben Turillo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po. Purihin kayo ng Panginoon. Salamat po sa panalangin. Hallelujah. Amen po.